Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, muli tayong bumabalik sa banal na misa at tayo'y lumalapit sa ating Panginoong Yesukristo para italaga natin ang ating mga puso sa kanyang kabanal-banalang puso. Pinagdarasal natin, naway baguhin niya, linisin niya ang ating mga puso sa kasamaan. Dahil kadalasan, ang laman ng ating puso ay inggit at galit. Sa mga pagkakataon na kung saan hindi natin nakita ang pagpapala, ang pagmamahal, ang kabutihan ng Diyos sa atin, gitna ng napakarami nating atraso sa Kanya, gitna ng napakarami nating pagkukulang sa Kanya. Kapatid, muli tayong magpakumbaba, hilingin natin muli ang Kanyang awa para makita tayong karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa kadalisayang dulot ngayon ng kusang loob ng pagpapakasakit, pasapitin mo kami ng may wagas na kalooban sa pagdiriwang ng dakilang Pasko ng pagkabuhay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak, sapagkat matanda na nang siya'y isilang. Iginawa siya ng madamit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng mga kapatid niya. Ayaw nilang pagkisamahan mabuti si Jose. Nasa Siquem ang mga kapatid ni Jose at doon inalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, gumayak ka at sumunod sa iyong mga kapatid. Sumunod si Jose at natagpuan ang mga kapatid sa Dotan. Malayo pa siya'y natanaw na ng mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi nila, ayan na ang mapaginipin. Patayin natin at ihulog sa balon. At sabihin, sinila sila ng mabangis na hayop. Tignan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Narinig ito ni Ruben at binalak na iligtas si Jose. Sabi niya, huwag natin patayin. Huwag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin siya sa balon. Sinabi niya ito, sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismaelitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamelyo at mga yukarga gagawin pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Uda sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung patayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lang naman natin siya sa mga Ismaelita kaysa sasaktan siya. Kapatid din natin siya. Laman ng ating laman at dugo ng ating dugo. At sila'y nagkasundo.
Nang malapit ng mga lakal, inihahon nila si Jose at ipinagbili sa halagang 20 priyasong pilak, at si Jose dinala sa mga Israelita sa Ehipto. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang lupain nila ay mayroong taggutom na ipinarating ng Panginoon. Kung kaysa'y magdahanap sila ng pagkain, subalit ang Diyos, sa hunaan nila'y may sugong lalaki tulad ng alipin. Ibinenta nila ang batang si Jose. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mga paa nito'y nagdanas ng hirap nang ito'y ipangaw. Pati leeg niya'y pinagpagkwintas ng kolyar na bakal hanggang sa dumating ang isang sandali niya siya'y subukin nitong Panginoon na siyang nangakong siya'y tutubusin. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Ang kinasangkapan niya'y isang hari. Siyang nagpalaya. Pinalaya siya nitong haring ito na namamahala. Doon sa palasyong tahanan ng hari pinapamahala sa buong lupain, si Jose ginawang katiwala. Gunitain ng malugod ang dakilang gawa ng Diyos. Pag-ibig sa sanlibutan ng Diyos ay gayon na lamang kanyang anak ibinigay upang mabuhay kailanman ang nananalig na tunay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at mga matatanda ng bayan, pakinggan ninyo ang isa pang talimhaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid, at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos kanyang iniwan sa mga kasama ng ubasan, at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mahalipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli ng may-ari ang mas maraming alipin. Ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito. Sa kuliulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila'y nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halika kayo, patayin natin nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kaya't siya'y sinunggaban nila, nilabas sa ubasan at pinatay. Pagbalik na may-ari ng ubasan, ano kayang gagawin niya sa mga kasamang iyon? Sumagot sila, lilipunin niya ang buhong mga iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa sa talatang ito sa kasulatan?
Ang batong tinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo, hindi na kayo paghaharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig ng mga punong saserdote at ng mga pariseyo ang mga talimhaga ni Jesus at nauunawaan nilang sila ang pinapatamaan niya. Dadakpin sana nila siya, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Hindi ko po alam kung narinig nyo na yung kasabihan. Ang kakambal ng inggit ay galit. The twin of envy is anger. Narinig nyo na po ba yon? Where there is envy, there is anger. And when there is anger, there is hatred. And where there is hatred, there is violence. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Ang kakambal ng inggit ay galit. Ang tanong, bakit ka naiinggit minsan? Bakit ka nagagalit? Naiinggit ka kasi meron sila na wala ka. Amen? Nagagalit ka kasi ang iba pinagpapala habang ikaw hindi pa. Kaya ang ganda po nung kasabihan din ng ibang tao. Kapag inggit, pikit. Ibig po sabihin, para hindi ka mainggit, huwag mong titignan yung nangyayari sa buhay ng ibang tao. Amen? Pero ang hirap po nun Di po ba? Kapag hindi ka tumingin, baka madapa ka. Baka mabangga ka. Baka masaktan ka. Mapipigilan ba talaga natin ang hindi tumingin? Bakit pa tayo binigyan ng dalawang mata ng Panginoon kung ayaw niya tayong tumingin? Para saan pa itong dalawang matang ito kung hindi rin natin gagamitin? Mga kapatid, wala namang problema sa pagtingin. Ang problema ay kung saan ka nakatingin. Amen? Ang problema kasi, bakit tayo naiinggit? Kasi inuuna pa natin tinitignan yung nasa iba kesa sa tinitignan natin, binibigyan ng oras, pinapahalagahan yung pinagkakalob ng Diyos sa atin. Sa bagay, totoo naman po bakit pagdating sa iba, mas maganda yung sa kanila? Halimbawa po, hindi ko alam kung naranasan nyo na yan. Kaya po mga mag-asawa, kapag kumakain po kayo sa restaurant, mag-o-order yung mister nyo. Meron ka din naman sariling order Dalawa yung inyong putahe. Pero napansin nyo, bakit yung in-order nung asawa mo mukhang mas masarap kaysa doon sa in-order mo? Di po ba? Kaya aminin nyo po, nauuna pa kayong tumitikim, kumakain ng pagkain ng mister nyo kaysa doon sa in-order nyong pagkain. Di po ba? Meron din mga tao, pagka simple-simple ng kanilang damit, pero kapag sinuot nila, parang napaka-porma nila, pagkaganda-ganda nila. Habang ikaw, pagkamahal-mahal na ng iyong damit na binili, pero napapangitan ka pa rin sa iyong sarili. Amen? Aminin niyo po. Kapag tumitingin ka sa Facebook, sa feed ng ibang tao, naiinggit ka sa kanila, ano yung sinasabi mo? Buti pa sila nagbabakasyon, buti pa sila kasamang pamilya, buti pa sila may bagong gadget, may bagong sasakyan, buti pa sila masaya. At pagkatapos, magta-type ka pa ng comment, sana all. Yan po ang expression ng mga inggit. Di po ba? Ikaw, nakakalimutan mo lang, nakakapagbakasyon ka din naman. Kasama mo rin naman ang iyong pamilya. Nakakakain ka din naman araw-araw. Wala ka namang sakit, malusog ka. Pero bakit malungkot ka pa rin? Kaya pinapaalala sa atin ng Diyos ngayon,
tigilan mo ang pagtingin sa iba. Dahil tayong lahat ay nakakatanggap ng biyaya mula sa Kanya. Ito po ang narinig natin unang-una sa unang pagbasa. Yung mga kapatid ni Jose nainggit sa kanya dahil binigyan daw siya ng isang napakagandang damit ng kanilang ama. Dahil sa inggit nila, tingnan niyo po, nakalimutan nila, kapatid pala nila. Balak nilang patayin ang mismong kapatid nila. Pero bandang huli, hindi po nila tinuloy ang kanilang maitim na balak. Binenta na lang bilang alipin. At ngayon sa talimhaga ng ating Panginoong Jesucristo, the parable of the wicked tenants. Napansin nyo, pinahiram lang yung lupa dito sa mga kasamahan. Pero imbis na sila'y magpasalamat, magtrabaho ng mabuti, anong kanilang naging ugali? Naging napakarahas nila, naging napakabayolente nila. Sinisingil lang sila ng upa, kinukuha lang yung parte ng may-ari. Ayaw nilang magbayad. Ayaw nilang magbigay. Sinaktan pa nila yung mga naniningil sa kanila. At mas malala pa, pinatay pa nila yung mismong anak ng may-ari. Dahil anong balak nila? Para mapasa atin ang lupa niya. Bakit naging napakasama nila? Walang ibang dahilan kung hindi inggit. Kasi gusto nila makuha yung hindi naman sa kanila. Pinahiram lang sa kanila, pero bandang huli, inangkin na nila. Parang tayo lang, di po ba? Ang daming pinahiram sa atin ng Diyos. Ang mismong buhay natin. Ang buhay mo. Di naman sa'yo yan eh. Pero ngayon, kala mo kung sino ka na. Isa nga, ayaw mong pinapakialaman ka ng ibang tao, kaya lumalayo ka sa Diyos. Kasi ayaw mo na pinakikialaman ka ng Panginoon. Pero anong nangyayari sa atin? Kapag inaangkin natin ang hindi sa atin, hindi tayo namumunga. Wala tayong nagagawang maganda. At hindi tayo nagiging masaya. Amen? Ang tunay na dahilan, bakit galit ka minsan? Kasi hindi ka nakakagawa ng mabuti. Ang tunay na dahilan, bakit po galit yung mga kasamahan dito sa lupain ng ubasan, ay dahil wala silang maipakitang bunga, wala silang maibigay na ani. Ang pagkawala ng bunga, yan ang pinagmumulan ng galit at ng inggit. Dahil wala kang magandang naipapakita, tumitingin ka sa iba at gusto mong makuha yung pinagpaguran nila. Amen? Maganda pong suriin sa ating buhay ito. Baka ikaw ay wala ding bunga, kaya ikaw ay naiinggit at nagagalit. Kasi kung meron naman mabuting nangyayari sa iyong buhay, hindi mo naman kailangan ikumpara yung sarili sa ibang tao. Di po ba? Kaya ang ganda po nung aking nabasa minsan, nakasabihan. It says that whenever you see that the pasture on the other side is greener, what should you do? You should take care more of the side of your pasture. O nga naman po, no? Imbis na bantayan mo yung hardin ng ibang tao, bakit hindi mo muna umpisahan? Alagaan mo ang sariling hardin mo. Wala pong gumagandang hardin na aksidente lang. Kapag nakakakita po kayo ng isang magandang garden, maayos na bahay, malinis sa sasakyan, anong ibig sabihin? May nag-aalaga dyan ng mabuti. Amen? Kahit na mainggit ka sa ibang tao, kapatid, hindi niyan mapapaganda at gagawing mas mabunga ang iyong buhay. The most useless thing that you can do in your life is to be envious of others. Envy will never improve your life. Envy will never give you good fruits in your life. Envy will never make your life more beautiful. But be warned, envy will make you ugly. Amen? Envy will make you bitter. And envy will make you miserable. Kaya pansinin niyo po, yung mga inggit, kadalasan ang papangit. Amen? Pero kung gusto mong gumanda ang iyong buhay,
Imbis na mainggit ka, imbis na magalit ka, gawin mo itong 3 gamot ng inggit at galit. Ano po? Unang-una, palagi kang magpasalamat. Always be grateful. Kapag marunong kang magpasalamat, kapatid, kahit nakakaunti ang biyaya, nagiging sapat na yan para sa'yo. Amen? Remember this. When you are grateful, fear disappears and abundance appears. Marami kang makikitang biyaya kapag marunong kang magpasalamat sa Diyos. Amen? Araw-araw po, umpisahan nyo ang inyong araw sa pasasalamat kung gusto nyong maging magaan at maging mas pinagpala ang buhay nyo. Amen? Pangalawa po, kilalanin mo ang sarili mong biyaya. Recognize your own blessing. Kapatid, may kanya-kanya tayong timeline. May kanya-kanya tayong grasya at biyaya sa buhay. Oo, maaaring wala ka pa ngayon sa kung ano yung meron ng ibang tao, pero baka nakalimutan mo, meron ka pa ring tinatanggap araw-araw sa Diyos. Kapag sinabi mong wala na, anong ibig sabihin? Dapat patay ka na. Di po ba? Walang tao ang walang biyaya. Amen? Lahat tayo ay binibigyan ng grasya ng Diyos. Dahil tayong lahat ay mahal ng Diyos kahit na makasalanan tayo. Di ba? Yun lang ang laking bagay na dahil ang singil ng kasalanan ay kamatayan. The wages of sin is death. And yet, look, you're still alive. Amen? Palagi mong tingnan ang mga biyaya na pinagkakalob ng Diyos sa iyo, mawawala ang inggit at galit mo. Pangatlo po, at kahuli-hulihan, umasa ka palagi. Hope for the best, always. Wala kang panahon para mainggit at magalit kung palagi kang naghihintay at nakatingin sa pangako ng Diyos. Ang taong umaasa ay masaya. Ang taong umaasa, masaya din kapag ang ibang tao ay pinagpapala ng Diyos. Di po ba? Dahil ang taong may pag-asa, ano ang panalangin niya? Kapag nakakakita siya ng ibang tao na binibless ni Lord, sinasabi niya, salamat po Lord, binigyan niyo sila ng biyaya. Pero ako naniniwala ako na darating din yung para sa akin sa tamang panahon. Mas mabuti, mas maganda, mas marami pa ang ipagkakaloob mo sa akin. Yan ang linya ng mga taong may pag-asa sa kanilang puso. Amen? Kaya kapag naiinggit ka, umpisan mong magtiwala muli sa Diyos. Dahil meron siyang hinahanda na grasya na para lang sa iyo. Mga kapatid, tandaan niyo po ito. Kung ang kakambal ng inggit ay galit, ang kakambal naman ng pasasalamat ay kapayapaan. The twin of gratitude is peace. The more that you thank God, the more you will be at peace. Amen? Ang puso na may kapayapaan ay puso na tunay na pinagpapala ng Diyos. Kaya, simulan po natin ngayon. Pag naiinggit na tayo, huwag tayong titingin at magbabad sa buhay ng ibang tao. Pag ikaw ay naiinggit, umpisa na yan. Bumalik ka, tumingin sa Diyos. At sabihin mo sa Panginoon, Lord, salamat po sa kung ano ang meron ako ngayon. At nagtitiwala po ako sa inyo dahil ang pagkakaloob niyo po sa akin, may hinahanda kayong mas magandang biyaya. Pagbutihin mo ang pag-aalaga mo sa buhay na ito. Alay mo palagi sa Diyos ang bunga ng kapaguran mo. Dahil yan ang kinatutuwa, kinagagalak ng Diyos. Pag nakikita niya, hindi mo sinasayang ang iyong buhay at panahon sa masama, mas babasbasan ka pa niya, mas pagpapalain ka pa niya, at ikaw ay iuuwi niya sa buhay na walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo. Alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami.
Panginoon, dinggin mo kami. Ang Santo Papa naway makatanggap ng liwanag, lakas, at tulong sa kanyang pag-akay sa simbahan sa mga panahong ito ng kahirapan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang ating mga isipan naway mapuspos ng kapayapaan ng Diyos na naghahatid ng walang hanggang kagalakan at walang katapusang kaligayahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa ating mga sariling buhay, naway makapagbigay tayo ng bunga ng pag-ibig, pagpapatawad, katarungan, at kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos, sabihin natin ang ating mga personal na pangangailangan. Ama naming nasa langit, nagpapasalamat kami sa iyo para sa iyong tapat na pag-ibig. Tulungan mo kaming mapaglingkuran ka ng buong puso at mamuhay ng karapat-dapat sa iyong pagtawag sa amin. Dinadalangin namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo ngayon mga kapatid para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pangunahan nawa kami ng iyong kagandahang loob sa aming paghahain bilang iyong mga lingkod, upang sa matapat na pamumuhay kami maitaguyod sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa.
itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ang aming pasalamatan. Sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, minarapat mo ang pagtitiis para sa paghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay uliran tagapagbigay ng pagsasaluhan ng mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa gili mong anak, ang pagkamawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalanta ng kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Oong Jesus, naming mahal, iligtas mo kaming tanan, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ang minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Mamalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo,
at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Piso niyo po, kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ikaw ang lagi kong kausap. Ikaw ang laging tinatawag. Gabay ka ng bawat pangarap. Lakas ng bawat pagsisikap. Ikaw ang tunay na kaibigan. Ginto ang puso't kalooban. Ngunit hindi lahat ay may alam na Kristo ang iyong pangalan. Kristo, Kristo, bakit minsan ka lang nakikilala? Kapag nakadama ng dusa pangamba, tinatawagan kang sana'y maawa na. Kristo, Kristo, kulang pa ba ang pag-ibig na tulad mo? Bakit ba ang mundo ngayon'y gulong-gulo? Anong dapat gawin? Kami tulungan mo, Kristo. Lumuhod po tayo para sa panalangin sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Jesus, Diyos ko, iyong nasabi, humingi at kayo'y bibigyan. Maghanap at matatagpuan ninyo. Pumatok at bubuksan ang pinto para sa inyo. Tungayan mo po akong nakaluhod sa may paanan mo, napupuno na buhay na pananampalataya at tiwala sa iyong mga pangakong pinabatid ng iyong kabanal-banalang puso at sinambit ng iyong mga dila. Narito po ako upang hilingin ito. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan sa kabanal-banalang puso ni Jesus. Kanino pa po ako tutungo kung hindi sa iyo na ang puso ay pinagmumulan ng lahat ng grasya at kabutihan? San pa po ako maghahanap o hindi sa baul na naglalaman ng kayamanan ng iyong habag? San pa po ako kakatok o hindi sa pinto kung saan binibigay ng Diyos ang sarili niya sa amin at kung saan kami makakapunta sa Diyos? Sa iyo po ako dumudulog, puso ni Jesus. Sa iyo po ako nakakatagpo ng aliw kapag nahihirapan, pagtatanggol kapag inuusig, lakas kapag nabibigatan sa pagsubok, liwanag sa dilim at pagdurusa. Minamahal kong Jesus, maigting po ako naniniwala na kaya mong ipagkaloob ang biyayang aking hinihiling.
kailanganin man ito ng isang himala. Naisin mo lamang ito at matutupad ng aking panalangin. Inaamin kong ako'y hindi karapat-dapat sa iyong mga biyaya, ngunit hindi ito dahilan para panghinaan ako ng loob. Ikaw ay Diyos ng habag at hindi mo tatanggihan ang isang pusong nagsisisi. Tingnan mo nawa po ako na may habag at mababatid ng iyong puso ang aking mga kasiraan at kahinaan, ang dahilan upang pagkalooban ang aking mga panalangin. O banal na puso, ano man ang iyong pasya sa aking hiling, hindi po ako titigil na sambahin, ibigin, purihin at pagsilbihan ka. Jesus ko, kalugod mo nawang tanggapin ang pagsasagawa ko ng ganap na pagsang-ayon sa mga atas ng iyong kaibig-ibig na puso, na aking tunay na hinahangad na matupad, kasama ng iyong sanlilikha magpakailanman. Kabanal-banalang puso ni Jesus, alam kong may isang bagay na hindi mo kayang gawin, ang mawalan ng habag sa mga naghihirap o nababalisa. Tignan mo po ako, nagmamakaawa po ako. Minamahal kong Jesus, pagkaloob mo ang grasyang aking inihiling sa iyo, sa pamamagitan ng kalinisan-isang puso ng iyong madalamhating ina. Pinagkatiwala mo ako sa kanya bilang kanyang anak, at ang kanyang mga panalangin ay makapangyarihan sa iyo. Amen. Kabanal-banalang puso ni Jesus, Kaawaan mo kami. kalinisan-isang puso ni Maria, Ipanalangin mo kami. tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pagkatanggap namin sa banal na pakikinabang, marapatin mong tahakin namin at sapitin ang kaligtasang iyong binigay sa amin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Tandaan niyo po, pag kayo'y naiinggit, huwag kayong agad magagalit. Hindi po tama yung kasabihan ng iba. Kapag inggit, pikit. Delikado yan. Subukan mong maglakad na nakapikit. Madadapa ka. Masasaktan ka. Maaksidente ka. Anong magandang gawin kapag ikaw ay inggit? Pasalamat. Dahil kapag ikaw ay nagpapasalamat, yung kakaunti nagiging sapat. Pangalawa, tignan mo, kilalanin mo ang mga pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Walang taong hindi pinagpapala ng Diyos. All of us are blessed by God despite of our weaknesses, despite of our sins. Recognize your own blessings. At pangatlo, kailangan pagtuunan mo ng pansin ang iyong buhay. Improve yourself. Focus first on your own life. Kapag binibigyan mo ng pansin o pag-aalaga ang iyong buhay, wala kang panahon para tingnan mo ang buhay o na nangyayari sa buhay ng ibang tao. So, if you see that the pasture on the other side is greener, then take care more your own side of the pasture. Dahil kapag nakikita ng Diyos, pinapahalagan natin, ginagawa nating mabunga ang ating buhay at inaalay natin sa Kanya, mas dadagdagan pa niya ang ating lakas. Mas dadagdagan pa niya ang grasya natin. Kung ang kakambal ng inggit ay galit, ang kakambal naman ng pasasalamat ay kapayapaan. Anong gusto mong pasalamatan ngayon sa Diyos? Huwag mo nang tignan yung mga masasamang nangyayari sa buhay mo.
Huwag mo munang tignan yung nangyayari sa mga katabi mo, sa ibang tao. Meron ka tinanggap na biyaya ngayon. Purihin mo, pasalamatan mo ang Diyos diyan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Pumayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.